Ang sabi ko nga sa kanila, sa lahat, sabi ko, paano yan? Baka magka-problema ulit sa Ghost Project at saka sa substandard. Sabi ko, hindi uubra yan pagka sa LGU. Hindi uubra yan dahil ang tao mismo ang kaharap ninyo. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng ghost o substandard classrooms ngayong ang pamamahala sa proyekto ay isinasailalim na sa mga local government units o LGUs. Kanina, sinaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng Department of Education at mga LGU ukol sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Sa ilalim ng MOA, ang mga lokal na pamahalaan ang mangunguna sa konstruksyon, replacement, rehabilitasyon at improvement ng mga classroom sa kanilang nasasakupan. Kabilang ang procurement, supervision ng contractors at araw-araw na implementasyon ng proyekto alinsunod sa National Procurement at Building Regulations. Samantalang ang DepEd naman ang tutukoy sa priority schools, magbibigay ng standard classroom designs at technical specification at magsasagawa ng oversight sa pamamagitan ng pag-review ng mga plano, pag-validate ng natapos na proyekto at pagtiyak na nasusunod ang national standards sa kaligtasan at accessibility at kalidad. Ang pondo ng DepEd para sa classroom doon sa lugar ninyo, imbes na idadaan pa sa national government hanggat maaari, basta't kaya naman ng LGU, karamihan naman ng ating probinsya ay kayang-kaya magpatayo ng classroom, ay sa inyo na ida-download ang pondong yan. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos ang halaga na matugunan agad ang malaking kakulangan sa silid-aralan dahil marami anyang mga estudyante at guro ang nagsasakripisyo dahil sa classroom shortage. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units. How we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. Aabot sa 4,000 mga bagong silid-aralan ang tinatarget na maitayo sa unang bahagi ng proyekto. In total, the first tranche will deliver 4,000 new classrooms nationwide, which we hope will directly improve the daily learning and teaching experience. Tiniyak naman ng palasyo na babantayan pa rin ng national government ang pagpapatupad ng mga proyekto na ito. Sa gitna na rin ng pangamba na maaaring mauwi pa rin sa korupsyon ang classroom constructions ng mga LGU. Kaya nga po natin nililinis ito dahil para unang-una matugunan ang kakulangan sa silid-paaralan and at the same time mapabilis, pero hindi po ibig sabihin nito na ililipat ang korupsyon dahil ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.